Yes, kaswabe, what's up? So meron tayong kukunan ngayon, kumbaga first in the channel, nakikilalanin natin ang GMC Yukon XL. Pero bago tayo mapunta dyan, ipapakita ko muna sa inyo kung anong units yung meron tayo rito. Pag kinakailangan mo ng mga ganitong klase, ito, yung ID Bus, meron tayong Sequoia, even yung mga Escalade, IQ, ESV, LX na Lexus and LC Prado. Meron tayong diesel, yan yung LC250. Pero eto, kinunan ko nung nakaraan, this is the 2026 Ineos Grenadier Trial Master. It is a hardcore off-road SUV that knows its main purpose. Kasi ang gumawa nito yung mga Briton na hindi naka-move on sa pagkawala ng 90s na mga Defender. So check nyo na lang lahat ng mga binanggit ko dyan sa pin comment below and even yung contact number ko pag kinakailangan mo para sa mga units na to. And once na nag-avail ka kaswabe, magbibigay na lang ako ng Rico Suave merch and mga car freshener Air Spencer. Pag marami-rami na, dagdagan natin ng ginto. Kukuha muna ako sa jewelry shop ng nanay ko. So anyway, eto nga pala ibibida natin. This is the 2026 GMC Yukon XL Denali Ultimate. We have 5 trim level. Eto yung pinaka top spec. Pero nag-start nga pala ito sa Elevation, which is the basic entry. Tapos merong 84, 84 Ultimate, Denali, and Denali Ultimate. Dun sa basic entry, halos doble niya yung presyo na to. Ngayon, pag ilalagay ko sila sa premium rating nila, kasi magpipinsan to mga to eh. We have the Suburban, and yung GMC ang sumunod, konting taas para sa akin is the Escalade. Pero depende kasi magkapresyo rin halos here in the Philippines yung Denali and yung Cadillac Escalade. Pag gusto mo rin i-dominate ang mga LC300, Patrol, even yung cousin niya yung Suburban, this one is the perfect ride for you. After that, mag-decide ka na lang kaswabe kung para sa'yo ang GMC Yukon. Okay? Suwabe. Let's begin. So kaswabe, let's start with the walk-around review and here's the key fob of the GMC Yukon. Andito ang lock, unlock, tapos remote start. Ito yung sa tailgate, press it twice. Rear windshield. Ang dimensyon, okay, kasi ang haba nito, di ba? It is a mega SUV 7-seater. And pag itinabay natin sa mga Cadillac na ESV, dun sa kulay itim na yun, ayun, ang difference lang nila, shorter ito na 1.8 inches, pero when it comes sa kanilang wheelbase, sa height and sa width, halos identical sila. As we go here sa kanyang bold and super aggressive grille sa harap, big letters ng GMC, wide opening, ang tapang nito, halos kakainin nito yung front grille ng mga Escalade. Kasi everything else kahit compare mo siya dun sa Sequoia, ang macho-macho. Dati kasi brushed aluminum. Then meron kang camera, and even yung radar nandyan sa gitna. We have animated na mga daytime running lamps kasi sequential na super bilis yung nangyayari. Hindi ko alam kung saan lumalakad eh. Then ito yung projector bulbs natin. Combination na yan ng low and high beam and even yung turn flashers is nag-overlap na rin siya. Doon rin sa taillights natin, ganon na ganon yung pinaka-purpose niya and styling. Hindi ko lang nagustuhan dito kasi meron kang chrome piece sa front diffusers natin. Sana mas naging all black na lang siya. Meron kang fog lamps dito. Okay, ang ground clearance natin is 7.3 inches naman. May paraan naman yan para mas umangat yung pinaka ground level ng clearance natin. So hard lines para sa iyong bonnet. Pag pinag-usapan natin yung kanyang powertrain, equipped nga pala ito ng 6.2 liter naturally aspirated V8 petrol engine. Pag ikinumpara mo dun sa Escalade, yun ay naka-supercharged na 6.2 liter V8. Rating nga pala nito nasa 420 horsepower and 624 Newton meter of torque and mated siya ng 10-speed automatic transmission. Meron kang paddle shifters and alam ko, meron kang 4 na drive modes. Ang consumption ng kanyang gasolina, ilalagay na lang natin dyan. This is Bridgestone tires. Ang ganda ng style. Machine aluminum wheels ito. 285, 40, and R24. Yung kulay na styling dito, after midnight metallic finish. Ang tawag nila ang landi, no? 4 corners nga pala, naka-air ride adaptive suspension tayo for great handling and even yung comfort mas pinatindi.
Dahil syempre buong pamilya ang sasakay dito. O makita mo naman yung wording ng Ultimate dito sa fender natin. Then pinakamalaking pangalan na branding yata yung nakita natin na Denali. Ayan, ang laki-laki ng mga letter niya. Kitang-kita talaga. Meron kang available na deployable stepboard. Ayan, para sa ease of access, pagpapanik tayo dyan, smart entry. So this is the dimension, ang haba niya. Okay na, alala ko yung mga Suburban, tail lights, tapos pagbubuksan natin yung rear window, press twice, sabi. Yun. Yan. Sara na lang natin. Meron kang apat dito na exhaust pipe and lahat sila ay not for show lang dahil functional ang mga yan. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Atto Sport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Muntikan ko na makalimutan, ang cargo space natin behind sa third row is 1175 liters. Sa second row naman is 2,656 liters. And pag lahat naka-fold down naman yung seats natin, nasa 4,097 liters. At paano ang proseso niyan? Meron tayong mga power switches dito para pababain yung mga seats natin. Ang importante dito is kaya rin natin silang iangat because some other automobile, pag binaba mo na sa switch, kinakailangan manually, pupunta ka doon sa second row or third row para iangat mo ulit. Okay? Eto, meron tayong floor matting sa ilalim. Meron kang another storage. Yan, na may extra tayo. Parinig ko na talaga sa inyo kung ano yung tunog ng exhaust natin. So, I'm here sa driver cockpit na. Okay, isa-isahin natin yung mga details and features dito. Yung switches natin sa memory seats, lock and unlock. We have the Denali tread plate. Ito yung matting natin and aluminum pedals for the brake and accelerator. Yung mode ng air ride suspension natin. Tapos ito, different drive modes naman. Once na tinwist natin to, mag-a-appear sa ating infotainment. You have normal, sport, off-road, and tow haul. Ang laki ng screen natin, no? So, ang maganda dito, Google-based nga pala ang infotainment system natin. This is 16.2 inches. Then, yung lighting system para sa trailer, 4 high and 4 low. Ito naman yung automatic. Pag gusto natin baguhin yung air ride suspension, ayan, increased, maximum, and ito naman is entry and exit. So meron siyang 4 na available modes, pero doon lang tayo sa normal muna. Sensors natin, yung surround camera, auto start and stop. This is the e-brakes, downhill assist. Yung manibela natin na super ganda. Actually, very grippy Ang daming kwarto With the Denali, hindi nga lang GMC ang nasa gitna. Okay lang. And this is our gear stock
Available din yung mga shift paddles. Your gauge cluster na pwede natin baguhin kung ano yung mga page para sa own preference natin. Pwedeng ganyan. Pwede rin ito. Ano yan? May navigation ba? Ayan o, Google-based rin yung gauge cluster natin. And object approaching kasi meron dito yung blind spot monitoring natin. Ano pa? Ito yung night vision naman. Sorry hindi masyadong makita. Ayan. In-adjust ko na yung brightness niya. Pag low light tayo, I don't know kung paano talaga gamitin tong night vision na to eh. Maybe kailangan i-try natin pag gabi talaga. Moving here, meron kang storage nga pala dito. Once na pinrest natin yan, may heads-up display tayo doon. Hindi lang masyadong mahalata. Ito, tiny and cute ang ating rear mirror. That becomes rear digital camera na rin siya. Settings for the panoramic natin na sunroof, pwedeng i-slide mo yung glass, pwedeng yung cover lang. Ang ginawa ko, yung cover lang muna para hindi lumabas yung AC at tumakbo. Para magkaroon na rin tayo ng liwanag. Ito is to tilt. Dito naman is the rear window. Sa second row seating natin, pag gusto mong i-fold, tap this para sa LED lights natin. You have a vanity mirror with lights. Then brown nga pala ang interior nito kaswabe, okay? With a mixture of leather, white contrast stitching, wood panels na mga premium ang materials naman. So glove box compartment is here. Super responsive naman. Kung titingnan natin, ayan o, napaka-smooth ng galawan niya. Google-based na assistant. Play Store, Apple CarPlay, and Android Auto is also available. Ito yung camera natin, which is super nice naman yung resolution na. Different approach ng mga angles natin. Ito naman sa climate, adjustment of temperature, yung pinaka-direksyon, yung fan strength, heated, and ventilation ng mga seats. And floating yung knob for the volume. Ang galing sinalpak nila sa pinakagitna ng screen. Then available din, may mga physical switches kapag ayaw mong gamitin yung pagka-touchscreen niya. Ang seats nga pala, pag pinakailaman natin to, 16-way power adjuster yung seats natin. Sa massage, ayan mamimili ka. So ito twist and turn mo lang. You have upper, lumbar, back bolsters, and yan. Yung mga klase ng massage. Andyan na yan, madali nang intindihin yan kaswabe. Wireless charging pad, USB-C and A. Meron kang dalawang cup holders for a cleaner look. Ganyan mo lang yan. Center armrest, angat natin, malalim, meron kang added na lights dito. Okay? Yung seats again, balikan natin. Ito yung badging ng Ultimate. Pero katulad rin ng mga Cadillac Escalade, you have a stainless steel na Boss performance na mga speakers. I think they have at least 16 or 22 speakers inside. Mas marami pa rin doon sa Escalade. Point of view, para sa second row seating natin and third row, kanina hinahanap ko yung hazard switch. Andito siya. Actually, mga 5 minutes ko hinanap kasi kala ko nga ito yung hazard switch eh. Banda dito hinanap ko, pati dito sa taas. Wala talaga. Ito nakita ko. Ilipat naman tayo dito sa second row seating. Okay, heading inside the VIP section. Dito tayo sa right side. May aircon na ba? Aircon talaga inuna, no? Pawisin tayo eh. Ito ang VIP seating natin. Tapos meron kang roomy na spasyo dito for the passengers that will go sa third row seating natin. You have armlet dito para mas makapagpahinga tayo. Ang napansin ko lang sa bawat seats natin dito sa Yukon is hindi lang ganoon ka-aggressive yung mga side bolsters natin. Hindi lang talaga sila yumayakap ng matindi. Dome lights, AC vents, may hookah, rear monitor that you can source out ng mga HDMI and vehicle status andyan. Seat pocket here, maluwag naman. This is my driving position kanina kaswabe. Cup holders available. You have screen, direction ng AC, blower strength. Ayun, tama. Ito yung temperature. Heated seats lang siya. USB-C, HDMI, and meron din dito na USB-C. Ito yung flooring natin. Speaker again ng Bose Performance. Dual pocket dito sa pinto. And this is the release handle. Unlock and lock. Wala lang siyang privacy
ng mga shading dito. And you have grab handle para dito sa ating B-pillar. This is the space that I get. Sa height na 5'10 and a half, may cup holder ka, USB-C, ayan. Maliit na storage, may vents. Wala lang tayong armrest. Tapos ano pa, ayan, dome lights. Actually, yun lang. Wala kang seat pocket dito sa second row seating natin. As in, normal ang buhay dito sa third row seating at ito ang point of view ko naman. Hope you follow me also sa mga social media platforms ko sa TikTok and Instagram. So God bless, more power and more performance.